Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte at pagkumpirma na rin dun sa mga nauna kong sa pantaha na talagang desidido si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028 national election bilang Pangulo. So, marami naman po ang nakapanood sa atin dun sa balita na seryoso daw na pinag-iisipan ni VP Sara ang pagkandidato sa 2028 national election. At ang kanyang dahilan ay siyempre hindi na rin bago, bumababang kalidad ng edukasyon at bumababang kalidad na rin ng pamumuhay ng mga Pilipino. Well, hindi na ako nagulat nung sinabi niya na seryoso niyang pinag-iisipan yung pagkandidato bilang presidente dahil syempre, alam naman natin na popular si VP Sara at ika nga napatunayan niya na yan nung maipanalo niya ang kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos at tumakbo siya bilang vice niya. So, walang duda na ika nga a force to reckon with si VP Sara pagdating sa 2028 national election at kaya naman na todo ika nga ang mga may disgusto sa kanya, mga kritiko niya na matuloy itong 3 o 4, may inaabangan pa tayong isa kung sakasakali na impeachment complaint na ipinasa sa Kamara at binalita na rin na kapag hindi na dumating yung pang-4 ay pag-aaralan na yung mga impeachment complaint na sinadmit sa Kamara. So sa ibang video natin, gagawa natin na separate video yan. Pero, well, dito muna tayo sa naging pahayag ni VP Sara. So, kung tatanungin niyo naman ako, malaki talaga ang tsansa niya na manalo bilang Pangulo ng ating bansa. Dahil syempre, sinasalamin niya ang ika nga yung Duterte brand na kung saan ay matatapang at talagang sadyang walang inuurungan. Pero, syempre, may mga issue pa na dapat ika nga i-address si VP Sara at syempre isa na nga po dito yung kung talaga bang nang umit siya sa kabal ng yaman sa pamamagitan ng sinasabi nilang confidential fund. Actually hanggang ngayon hindi pa malinaw talaga sa maraming Pilipino kung ano ba talaga ang gamit ng confidential fund na to at kung papaano ito ino-audit ng COA. Pero sabi nila, simpleng pangalan lang o simpleng resibo lang ay okay na. Pero magkaganon man, syempre, kung talagang interesado si VP Sara o kung talagang seryoso siya na kumandidato sa 2028 national election, kinakailangan pabayaan niya. Kaya kailangan pabayaan niyang matuloy itong impeachment na to. Alam niyo kung bakit mga amo? Kasi pag hindi natuloy itong impeachment na to, ano man dun sa 3 o 4 na isinumite sa Kamara, magiging dumi sa kanya to hanggang 2028. Dahil syempre, magagamit ito, kumbaga magandang armas para ipanira kay VP Sara dahil alam naman natin na ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na matuloy o
sumulong itong impeachment complaint na to dahil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kukonsumo lamang ito ng oras, pera at panahon ng gobyerno na kung saan pwede naman wag nang matuloy at ituon na lamang ang atensyon nila, ang kanilang dunong sa kung papaano mapaluluwag ang pamumuhay ng mga Pilipino. May punto naman siya ron. Kaya nga lang, siyempre, ang pinag-uusapan dito ay national election na. At kung hindi man matuloy, sabihin na nating nag-intervene si Pangulong Bongbong Marcos dito sa kinakaharap na issue ni BP Sara, magiging mantsa ito na dadalhin ni BP Sara sa 2028 national election. Dapat ngayon pa lang marisolban na yan. Kung sadya talagang gustong tumulong ni Pangulong Bongbong Marcos kay BP Sara, dahil siyempre, kapares na rin po nung sinabi ko doon sa ibang video ko na kapag na-dispatch siya ng Makabayan Black at ng ilang mga kongresista si BP Sara at ma-impeach, hindi malayo na asintahin na rin nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil siyempre may kinakaharap din na issue ang ating Pangulo at ito nga po yung 2025 national budget, yung BICAM report na di umano ay dinoktor, may mga blanco doon sa mga items na ifinorward at siniwalat ng isang kongresista. So walang ipinagkaiba ito dito sa kaso ni BP Sara dahil siyempre pera pa rin ang pinag-uusapan. So siguro ang diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos ay patahimikin na itong kaso na to nang sa ganun tumahimik na rin yung issue ng BICAM report ng 2025 national budget natin. Sadly, hindi mangyayari yon dahil porsigido ang Makabayan Black at mga ilang kongresista na matuloy itong impeachment laban kay BP Sara na sa puntong nagwewelga ngayon sila sa EDSA para hilingin na matuloy na o umpisahan na itong impeachment laban kay BP Sara. May isang buwan na rin sigurong humigit yon. So ako, ayon ako doon. Kasi syempre parang ano yan reverse psychology lang yan. Ang trabaho ng mga kritiko ngayon ni BP Sara ay ikondisyon ang isip ng mga tao na talagang may kinuha si BP Sara sa kaban ng yaman na kung sa panig naman ni BP Sara, ipagpalagay natin wala nga talaga siyang kinuha, dapat pabayaan niya. Kasi hindi ko nakikita na magkakaroon ng suporta. Honestly, hindi ko nakikita magkakaroon ng suporta ang mangyayaring pagdinig na to kung meron man. Dahil una, makikialam ang Pangulo. Ikalawa, baka sa mga araw na lumilipas at lilipas pa ay nakapag-usap na yung magpinsan si Pangulong Bongbong Marcos at si Speaker Romualdez na baka hindi nila nararamdaman o hindi nararamdaman ni Speaker Romualdez na inuugoy lang siya ng ilang mga kongresista dahil siyempre kapag sumabit si BP Sara, hindi malayo na pati siya at yung kanyang pinsan, sumabit din. Dahil alam naman natin, kitang-kita naman sa body language ni Speaker Romualdez na gusto niya na siya ang manukin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 national election. So baka pati yun mapurnada pa. Kapag hindi nila tinulungan si BP Sara, alam nyo, napakaganda ng posisyon ni BP Sara ngayon. Halos hindi siya mahihirapan dahil yung mga tao na gusto siyang i-dispatch siya, lalong-lalo na yung mga nasa matataas na posisyon,
sa ayaw at sa gusto nila, kailangan tulungan nila si BP Sara. Dahil kapag hindi nila tinulungan si BP Sara at si BP Sara ay na-impeach, magkakaroon ngayon ng puwersa, ng momentum ang mga taong nasa likod ng impeachment ni BP Sara para asintahin na ang Speaker of the House at ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi nyo ba napapansin yun? Kaya masigasig. Kumbaga, malaking sugal ito para sa Makabayan Black. Dahil kapag ka nabigo sila kay BP Sara, alam na alam nila na babalikan sila ni BP Sara, hindi man ngayon sa malapit na hinaharap. Pero ang mga Makabayan Black, mga ano yan, mga ika nga, mga sanay sa taguan yan. So, mahirapan man sila, sa tingin ko hindi naman magiging ganong kabigat. Huwag lang totoyoin. Ika nga si BP Sara, pag tinoyo si BP Sara, medyo masakit sa balat yan pagka gumante. Pero kung magtatagumpay naman sila, well, ika nga, high risk, high reward. No risk, no reward. So, yan lang ang nasa isip ng nasa kabilang panig. Pero sa posisyon ni BP Sara, katingin ko hindi siya masyadong mahihirapan dahil malalaking tao. Ang alam ko sa mga oras na to, nararamdaman ko ang lumalakad para pag-aralan kung dapat bang ituloy o hindi ituloy itong impeachment na to. At kung matuloy man, ano ang mga dapat na paraan para makalusot si BP Sara? Well, isa lang. Kung yun ang susundin nila, maabsuelto si BP Sara. Di ba? Dahil napakalaking problema yan kapag ka na-impeach si BP Sara, aminin man nila at sa hindi, kalahati o higit sa kalahati ng populasyon ng Pilipinas, ang simpatya ay nasa mga Duterte pa rin. Hindi pa nila nakukopya yung ika nga accomplishment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami ang nakakapunod dyan. Umpisahan na natin sa droga, sa mga taong umaabuso ngayon, sa kanilang kapangyarihan, krimen, kaliwat kanan, patayan. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, aminin man natin at sa hindi, kakaunti lamang. Meron man, kakaunti lang. Pansinin nyo, panggagahasa, pagpatay, ginahasa na, pinatay pa, nababalitaan natin. Nung panahon ba ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron ba kayong madalas ba yung balita niya? Hindi. Ngayon, nangyayari uli yan dahil alam nila, hindi si Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. So, yun. So, dito ko muna tatapusin ng video na to at susubaybayan natin ika nga yung mga magiging kaganapan dito sa... Well, nakalimutan ko pa palang sabihin na pinag-iisipan din ni BP Sara kung mag-i-endorso ba siya ng mga senador, ng mga kongresista. Pero yun, uhulaan ko na malamang mag-endorso siya. Alam niya, pinakikiramdaman lang niya yan. Mag-i-endorso at mag-i-endorso yan. Hindi maaring hindi. At marami na rin ngayon sa mga oras na to ang nanliligaw sa kanya. Nangangako ng suporta. So, kumbaga, pinakikiramdaman na lang niya kung sino yung mga totoo. Hindi ba? Ganyan ang politika. Kailangan makita mo kung sino yung sayo at sino yung nagpapanggap lang na sayo. So, again, susubaybayan natin ang mga ika nga susunod na kabanata. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.